Kaya ano po ang sabi, tawag ng Malacanang dito kay Depensor, mga kababayan? Eto, Era ng Malacanang ang kredibilidad ni former Congressman Mike Defensor. may kredibilidad pa ba yang si Depensor? Simula po doon kay Ping Lacson, Ador Mawanay, tapos eto, Gutesa, tapos eto naman. Hindi nadadala eh. Mahilig magtanim witness. Diba, Gutesa, nasaan na? Habang nagbabasa nung kanyang salaysay daw, mas magaling pa si Marcoleta na magpaliwanag nung nakasalaysay doon. Wala yon. Diba? O eto, 18 Marines naman no, mga kababayan. AKA 18 Marites. Sila po ba yung nagsasalita? Hindi. Si Baligod. Tsaka si Mike Defensor ho. Alam natin kung ano ang galawan ng Defensor. Dati pa lang ho. Tapos, pagtitiwalaan. Pinagtatawanan na nga lang ho eh. Meron silang dalawa ni Chavit na sinasabi na ano daw sabi? One time, big time. Utang ina, wala namang pumunta doon. Sorry. Di ba? One time, big time, ilan lang ang pumunta, Sunny Reyes? No, karamihan pa mga vlogger pa. Di ba? Sila lang ang pumunta. Wala na. Kasi kaya mga naggagaganyan yan dahil nga yung issue ni Defensor na quarry. Yung kay ano naman, dito naman kay Chavit Singson, issue niya na ano tawag dito? Yung conflict of interest, yung mga black sand mining. Di po ba? Kaya mga naggagaganyan yan, mga natatakot, mga makulong ho, mga kababayan. Tuloy mo. May pasaring din Ano daw sabi ni Prince, ano pangalan yan? Ni Prince Kokonkon. Anak ng putik na pangalan. Hayop! Malupit ka. Halata ka, bro. BBM ka. Oo naman! Bobo ba kayo? Na ngayon nyo lang malalaman na BBM yung sinusuportahan ko? Anak ng putik naman niya. Halatang halata na. Hindi lang halata. Pinangangalandakan ko pa. Bakit? Kasi naman, sir, mas masarap sumuporta doon sa taong nagtatrabaho. Kesa naman, susuportahan ko yung taong mahilig sa bakasyon. Hindi maipaliwanag ang confidential funds. Hindi maipaliwanag yung mga issue sa kanya. Di ba? Bakit naman ako susuporta doon sa dating Pangulo na, ayan may kinakaharap sa ICC? Tuloy nga natin. Halata ka, bro. BBM ka. Kahit may nakita ng mali, mali-malita. Anak na, hindi DDS dito, Kala ko kung ano yung mali-malitang eh. Hindi kami basta-basta na lang, may nilabas yung 18 Marites na mga mali-malitang. Patiniwalaan ko na agad. May picture si Saldi ko, mali-malita ang nilabas. Paniniwalaan ko agad. Hindi, boss. Ang daling mag-AI. Kung diyan, sa lugar mo, sa probinsya mo, kung saan ka man naroroon, hindi nyo pa alam yung AI, gamitin mo yung cellphone mo. Hanapin mo, ano ang ibig sabihin ng AI na sinasabi ni Mark Ramos? Kasi kayo na lang ang mangmang, kayo na lang ang naniniwala doon sa mga AI. No, sabi, kahit may nakita ng mali-malitang, pira, ikaw, added ka, hintayin mo sa 28. Ano hintayin ko? Papapatay ako ni Sara Duterte. Yan na naman kayo. Ipapapatay ako ng mga DDS. Putang ina nyo. Puro kayo ganyan. Yari ka! Sa 2028, patay ka na! Yari ka! Magtago ka na! 18 Marine? No? Gehapo. Ano yan? 18, Marine ba yun? Kala ko Marites. Diba? 18 Marine? Marites, 18 Marites. Wala namang sinabi yung mga Marites doon. Ang nagsasalita si Balikod.
Nahuli pa yung isang 18 Marine mo na ano sabi? Nung nagatid po kayo doon sa ganito, ganyan, biglang ipinasa, nakalimutan yata yung script. Di ba? Lahat ho yan, mga kababayan. Priskon ba yon? Priskon, anak ng putik na yan. Hindi kayo marunong bumasa ng mga taong mga inaharap nila defensor, ano. Tingnan mo si Gutesa. Ngayon hindi na makalabas. 'Di ba? O kaya po sabi, dirty trick department ang sinasabi kay defensor. ng palasyo sa Lead Defense Council ni former President Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Muling bumanat ang Malacanang kay former Congressman and Duterte ally Mike Defensor. Sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng Dirty Tricks Department. Si defensor. Dirty tricks naman talaga yung mga mga tanim-tanim witness. Dati pa ho ginagawa yan ni defensor. Noon na si Mike Defensor. What I mean is DENR secretary pala siya dati. DENR. Pero dirty tricks department nga naman talaga ang dapat tawag dyan. Nagsilbing kalihim ng Department of Environment and Natural Resources si Defensor bago naging Chief of Staff ni former DENR. No, tapos ang sinasabi merong malakihan na pangkalbo ng bundok. Yung mga quarry, 'di ba? Ano ginagawa noon? Pangkalbo nagkakalbo ng mga bundok ho, mga kababayan. Tapos DENR secretary siya. Yan ang kinatatakot ni defensor. 'Di ba? Hindi makalabas kasi sa inyo ang kapangyarihan. Ano ba 'to? Puta, mukhang nakapasok na ho yung mga yung mga mulawin May kapangyarihan na pong nalalaman si Priskonkon na. Ulit nga, hindi makalabas kasi sa inyo ang kapangyarihan. Ano yun? No, kapangyarihan ng mulawin, kapangyarihan ni Batman, kapangyarihan ni Robin. Sino may kapangyarihan dyan? Kapangyarihan ni Superman? Anak ng putik na yan. President Gloria Macapagal Arroyo noon. Sa usapin ng umano'y mga dating Marines na nagpaparatang ng kickbackan sa pagsulong sa ICC charges ni FPRRD, kasaysayan na raw ang pwedeng maglarawan sa legasiya ni Defensor. Balikan nyo po yung kay Panfilo Lacson dati. Mga kababayan, tungkol dito kay Defensor. Ulit ng palasyo ang komento ni dating NEDA Secretary Winnie Monsod tungkol kay Defensor. Iko-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Yun. Si Gutesa. Tama, di ba? Nawala din si Gutesa. Kaya ngayon, hindi makapalag. Walang maikaso kay Martin Romualdez. Kasi nag-iisang Gutesa, nawala pa. Anak ng putik yan. Isa sa defensor sa mga itinuturong nasa likod ng presscon na mga umano'y dating Marines. Naman talaga Sabi ni dating Senador Trillanes, sasakyan niya din daw sasakyan ng asawa niya yung ginamit. Una nang binansaga ng palasyo si Defensor bilang Ador Mawanay 2. Ayan ang sinasabi ko. Sabi ni Lonely TV, politics dito, hindi Encantadia. Putik na yan, may nalalaman pa kasi kapangyarihan. Ding ang bato. Ganun ba yan? Ding ang bato. Ay, wala na yung bato. Nagtatago na yung bato. Wala na isusubo bato. Hindi na makalabas yung bato. Di ba? Naging kontrobersyal si Mawanay noon dahil sa kanyang peking salaysay. Pagdating naman sa reported cases of drug-related killings sa Marcos administration, sasagot naman daw ang pamahalaan basta't may ebidensya. Pero ang sigurado raw may due process sa gobyernong ito. At bagamat hindi raw makikialam sa ICC proceedings ng FPRRD, dapat niya. Tingnan nyo, huwag niyo nang pauwiin ng dating Pangulong Duterte. Kasi may pangamba pa kayo kapag sa Pilipinas pa, tinrial yan, ang pangamba nyo baka maapektuhan o baka makisali ang Malacanang. Di ba? At least sa ICC, patas kayo. Wala kayong iniisip na ganon. Although, kahit na sinasabi ng Malacanang, ng gobyerno, na hindi namin
papakialaman yung trial ni Digong kung sa Pilipinas man yan o sa ICC. No? At least, hindi tatakbo sa isip nyo, nako, si Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit masisintensyahan ng dating Pangulo. At least diyan sa ICC, patas ang isip nyo, di ba? Pero hindi eh. Nilalason din ng mga vlogger ninyo yung mga isip ninyo. Kesyo daw ano sabi? Si Greco Bellica yata nagsabi nun. Si Trillanes, tapos si Trillanes, yung ICC, meron pa siyang dalawang dinawit eh. Magkakakuntsaba daw ho. Para gawin daw kay dating Pangulong Duterte kung ano yung nangyayari ngayon. Anak ng putik na yan. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman na hindi utos na pumatay ang ibig sabihin ng salitang neutralize. Hindi pala utos. Neutralize. Ano kaya ang ibig sabihin kay Kaufman nun? Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize, and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, when you say neutralize, it's a euphemism for killing. Yeah. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mong natukhang ka, o itotokhang ka, it means kill. Papatayin. Yes. Kaya hindi pwedeng i-apply ni Kaufman, mga kababayan, kung ano man ibig sabihin nung neutralize doon sa kanilang bansa. Dahil ang pinag-uusapan dito ay nangyari sa Pilipinas. Sabi, ito. Sabi ni Pris Concon, ICC dahil sa dalawang malitang tira. Sige nga, oy, kaso ang bagal mong mag-type eh. No, ang bagal mo mag-type eh. Kailangan mabilis dito. Gusto sana kitang tanungin eh. Ano ang patunay mo at nasan ang patunay mo? No? Diyan sa sinasabi mong dalawang mali-malitang tira. Na binibigay ni Trillanes sa ICC. Ano ang patunay? Nasaan ang patunay? Diyan sa mali-malitang pera. Pero yung sa ICC, yung kay dating Pangulo doon, may mga CCTV footage na ipinakita, merong mga buhay na mga witness, no, may picture, hindi mo nakita. Anak ng puta. Gusto pa tayong paniwalain ito sa AI. Anak ng puta. Kung walang AI diyan sa lugar ninyo, wag mo kaming idamay. Kung hindi pa nakakaabot yung AI diyan sa lugar ninyo, wag mo kaming idamay na maniwala diyan sa AI na ginawang picture. No? Kami alam namin yan. Kayo-kayo lang na mga uto-uto ang mapapaniwala niyan. Pagdating sa mga impormasyong galing sa umano'y Dirty Tricks Secretary na si Defensor, saka na lang idulog sa Malacanang kapag beripikado na. Samantala, payo ng palasyo, si FPRRD ang kliyente ng defense, kaya doon dapat sila mag-focus at hindi kay PBBM. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Yun, tama nga naman.